Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Eh alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Eh putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace Po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Mga calls, gigil na gigil ako. Zero budget po ang PhilHealth sa 2025. Kakatingin ko lang ng payslip ko kasi sahuran eh. Yung 15 is weekend. Ang laki ng kalta sa PhilHealth. Tapos ito makikita mo sa balita, no? Ito pa yung nakakainis calls. Itong mga liderato. Sabi ni itong Senator Grace Po at saka si Chis Escudero, kaya daw nila ito ginagawa na gawing zero budget yung PhilHealth kasi pinaparusahan daw nila. Calls, pinagluloko nyo ba kami? Kung gusto nyong parusahan ng PhilHealth, hindi nyo dapat ginagawang zero budget. Tinatanggal nyo ang obligasyon ng gobyerno to subsidize para sa mga mamamayang Pilipino. Sino yung pinaparusahan nyo? Hindi po ang PhilHealth. Kaming mga mamamayang Pilipino na nagkukontribute, nagbabayad, pero hindi naman ganun kalaki yung nakukuha naming benepisyo kung sakaling nauospital kami. Kami yung pinaparusahan nyo, hindi yung PhilHealth. Kasi kung talagang gusto nyong parusahan, dapat sinibak nyo na sa pwesto yung mga andyan sa PhilHealth, mga leaders dyan na hindi ginagawa yung trabaho nila ng tama. Pero itong gawin yung zero budget, pero iyong para sa ayuda at iba pang mga unprogrammed activities, ay may budget. Abay, napakalaking question po niyan. Pinagluloko nyo ba kami? Ha? Ito pa, calls. Hindi totoo na sobra ang budget ng PhilHealth. Nakapag-upload na ako ng video about that. Panuurin nyo to, ha? Ito mga calls ha, hindi mo kailangan maging accountant para maintindihan mo. Look at what I found. This is from Philippine PhilHealth Insurance Corporation Statements of Financial Position. Hindi ko po yan imbento. Sa kanila mismo galing yan, ha? At alam mo yung napaka-alarming dito? Merong negative equity po yung PhilHealth. Ano yung ibig sabihin ng negative equity? Ibig sabihin, yung mga bagay na pag-aari mo or yung current na mga assets mo ay hindi sapat yung value para bayaran yung mga pagkakautang mo or yung mga liabilities mo. As simple as that. Negative po yung equity ng PhilHealth currently. This is as of March 31, 2024. Tingnan natin ang maigi. Ang current assets nasa 237 billion pesos. Non-current assets,
nasa 374 billion pesos. Yung total na assets ng PhilHealth is nasa 612 billion pesos. Oo, malaking halaga po yan. So sabihin na natin na lahat ng pag-aari ng PhilHealth, lahat ng mga investments, kung meron man silang pinagagamitan ng pera, ay umabot sa 612 billion pesos. Ngayon ang tanong, ang mga bagay or ang total amount na kailangang bayaran ng PhilHealth, kasama na dyan yung mga insurance ng mga pasyente, yung mga nag-contribute sa PhilHealth na kailangang mag-claim ng mga benepisyo, pagkakautang ng PhilHealth, pasweldo sa mga tao, sa mga ospital, ay umabot sa 1.2 trillion pesos. Ganon kalaki po yung liabilities ng PhilHealth. So kung meron kang 1.2 trillion pesos or 1.25 trillion pesos na liabilities at meron kang 612 na assets lamang, ibig sabihin kulang pa yung pondo mo para bayaran yung mga pagkakautang mo. Kaya meron kang negative na 639 equity. Ayan, 639 billion pesos po yung kulang. Oo, kasi 1.25 trillion yung utang, yung assets mo nasa 612 lang, kulang ka pa ng 639 billion pesos. Kaya saan dito nang galing yung mga unspent funds? Yan yung isang malaking katanungan. Bakit nyo sinasabi na maraming unspent funds si PhilHealth knowing na kulang naman pala yung pondo natin para i-ensure na ang lahat ng mga nagbabayad sa PhilHealth is totally insured? Di ba? Okay, sabihin na natin. Kasi malamang mag-argue yung iba dyan kasi sa tinatawag nating insurance contract liabilities. Ito po yung liabilities na sinasabi nating hindi pa siya nangyayari. Say for example, ako nagbabayad ako ng PhilHealth. Pero dapat yung perang binayad ko, andyan lang yung pondo na yan, hindi yan pwedeng gastusin kasi kapag nagkasakit ako, makukuha ko siya, makukuha ko yung benepisyo. So hindi mo siya pwedeng sabihing unspent funds na wala naman siyang paggagamitan kasi insurance nga yan.